Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang mapayapa at pinagpalang araw sa iyo, HNP. Maligayang pakikinig dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako ang inyong lingkod, Pastor Eman Aquino. Kung nasaan ka man ngayon sa paggising sa umaga o baka nasa ibang lugar sa labas ng ating bansa, magandang araw. Ano man ang ating aasikasuhin sa araw na ito. Maaring yung iba ay bumabiyahe na, yung iba ay humihigop ng mainit na kape o naghahanda ng almusal o baka naman ay may mabigat na pinagdadaanan. Sobra po akong nagpapasalamat na magkasama po tayo sa hardin ngayong umaga. Ngayong araw ay nasa ikatlong bahagi tayo ng ating journey together sa Walking in the New series. Paghakbang sa bago o bagong simula o bagong pagkakataon or kabanata ng buhay natin. Yan po yung ating pinag-uusapan sa seryeng ito. At ang topic natin ngayong umaga ay napakahalaga. Strength for the climb o lakas para sa pag-ahon o pagsubok. Kailangan natin ng lakas. Bumabati ako ng maligayang pakikinig kay Dolores Gamban. Good morning po. Kay Agnes Bonyog at sa buong pamilya, magandang araw. Kay Evelyn Negrito, maligayang pakikinig. Kay Ate Baby Adriano, Teresa Morelos, Nanay Isabel Hugilon, kay Pastora Cristina Sige, good morning. And kay Glenn Avino, kay Kuya Tisoy, magandang umaga. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan. Kasama na rin si Kuya Ador Malapitan at si Nanay Tideng Mangundayaw. Maligayang pakikinig kay Marife Sabado. Salamat sa Diyos, tayo ay nagkaroon ng pagkakataon. Kasama na rin si Evelyn Negrito at sa buong pamilya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Siyempre si Nanay Jenny, hindi natin makakalimutan, nakatutok din sa atin ngayong umaga. Alam nyo, maging honest tayo mga ka-HNP. Ang buhay, kapag sunod-sunod ang dagok, yung mga pagsubok, hindi lang katawan ng pinapagod niyan nakaka-drain din ng utak at ng pananampalataya. Yung tipong sobrang tarik na nga ng inaakyat mong problema, para bang bundok na napakataas, no? Nanginginig na ang tuhod mo, at pakiramdam mo sa bawat hakbang bibigay ka na. Nauubusan ka na ng lakas. Kung diyan ka pinupuntahan ng pagod mo ngayon, tumingala ka kapatid. May pangako ang Diyos sa iyo sa loob ng kanyang hardin. Laging tandaan, every gising is a blessing.
Ang anchor verse natin ngayong araw ay mula po sa aklat ni Propeta Isaiah, chapter 40, verse 31. Isaiah, chapter 40, verse 31. Babasahin ko muna sa English translation, tapos ay basahin natin sa Tagalog. Sabi po dito, Isaiah 40 verse 31, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Sa Tagalog, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Palagi po nating naririnig o nakikita ang verse na ito sa mga bookmarks o social media post. Pero para mas malalim po nating ma-appreciate ang lakas na ipinapangako po ng Diyos rito, kailangan po natin balikan kung anong klaseng pagod ang pinagdadaanan ng mga tao noon nung isulat po ito ni Isaiah. Well, malinaw po kahapon, sabi natin, sinulat ito ni Propetang Isaiah para sa mga Israelita noong sila ay nasa Babylonian exile. Ito yung isa sa pinakamadilim at pinakamahirap na bahagi ng kasaysayan po nila. Isipin mo, ka-HNP, kinuha ng Diyos sa kanila ang lahat. Diba? Binihag sila sa isang banyagang lupain at doon ay naging alipin po sila sa loob ng 70 taon. Ang Diyos ang nagpahintulot po nito. Kaya po sinasabi natin, makapangyarihang Diyos ang may kontrol ng lahat. Ginagamit niya yung Babylonia para ang mga Israelita ay dumaan sa ganitong mahigpit na pagsubok. Feeling po nila noon, tuluyan na silang tinalikuran at kinalimutan nga ng Diyos. Sabi nga nila sa talatang 27, "Hindi na nakikita ng Panginoon ang aming kalagayan. Pinababayaan na niya kami." Ganyan yung pakiramdam nila. Hindi lang sila pagod physically, pagod na ang kanilang kaluluwa. May matinding spiritual burnout. Tinatanong na nila, may nakikinig pa ba sa amin sa langit? At sa gitna nga po ng matinding kawalan ng pag-asa na yan, binitawan ni Isaiah ang mga makapangyarihang salita ng Diyos sa kanila. Ipinaaalala niya sa kanila na ang tunay na Diyos ay hindi po napapagod o nanghihina. At ginamit nga niya yung salitang Hebreo na kavah o Q-A-V-A-H, kavah, na isinali natin sa Tagalog bilang pag-asa o paghihintay. Ganyan po yung ipinararating sa atin ang salita ng Diyos. Alam mo ba, ka-HNP, ang kavah ay hindi po ibig sabihin na nakaupo ka lang at walang ginagawa habang nagrereklamo. Ganyan po tayo pag naghihintay, di po ba? Hindi po yun ang ibig sabihin niyan. Sa ancient Hebrew, ang ibig sabihin po ng kavah ay ang pagpipilipit o pagtatali ng mga marupok na hibla para maging isang matibay na lubid. It means an active, expectant binding. No? Ibig sabihin, sinasabi po ni Isaiah sa kanila, kapag ang marupok at sugatan ninyong buhay ay itinali ninyo sa buhay ng makapangyarihang Diyos, magkakaroon ng banal na palitan, exchange, o yung word na renew na nakita natin sa verse. Yun ang ibig sabihin nun, banal na palitan. Anong palitan? Ang kahinaan mo, papalitan ng kanyang walang hanggang lakas. So ipagpapalit ng Diyos yung lakas niya doon sa lakas mo kung meron man o wala na. Kukunin niya yan, papalitan niya ng lakas na nanggagaling sa kanya. Akala ka po kasi ng mga Israelita mabubulok na sila sa Babylon eh. Pero sabi po ng Panginoon, humanda silang lumipad. Hindi lang sila bibigyan ng lakas para gumapang palabas ng pagsubok. Bibigyan sila ng pakpak ng agila para kargahan at liparin ang matatarik na bundok ng buhay. Napakagandang larawan.
At maganda pong tingnan natin yung agila na ginamit na larawan sa atin pong talata. May isa pong napakagandang aral sa kalikasan tungkol sa kung paano hinaharap ng mga ibong ito ang kanilang pinakamahirap na season. Meron tayong tinatawag na molting process, no, sa agila. Kapag ang isang agila po'y umabot na sa edad na 40, 40 anyos na, ang kanyang mahahaba at matatalas na kuko ay nagiging masyadong malambot para makapanghuli ng pagkain. So, mamamatay na talaga yan sa gutom pag hindi naging maayos yung kanyang kuko. Ang matangos niyang tukha ay bumabaluktot na at pumupurol. At yung kanyang mga balahibo ay lumalapot at bumibigat, kaya hirap na po siyang lumipad at pumaimbabaw sa matataas na lugar. Now, sa puntong ito, dalawa lang po ang choice ng agila: sumuko at mamatay. Hintayin na lang niya yung oras kasi hindi na siya makakain. O dumaan siya sa isang masakit pero kinakailangang proseso ng pagbabago na tumatagal ng 5 buwan. So sa 5 buwan, lumilipad po ang agila papunta po doon sa pinakamataas na tuktok ng bundok kung saan walang makakaabot sa kanya. So 5 buwan po yung nananatili doon at buong lakas niyang ipinupukpok ang kanyang tuka sa bato hanggang sa mabunot ito ng tuluyan. Pero nung matindi yung sakit, no, yung tuka niya matatanggal. Pagkatapos, maghihintay siya sa loob ng isang malungkot at madilim na kuweba para tumubo ang bagong tuka. Ngayon, kapag tumubo na ito, gagamitin naman niya ang bagong tuka, pero gagamitin niya yung tuka niya para po isa-isang bunutin naman ang kanyang mga lumang kuko. Ngayon, kuko naman ang tatanggalin, ang sakit-sakit kaya nun. At kapag may bago na siyang kuko, bubunutin naman niya ang kanyang mga lumang balahibo. For 5 long months, 5 buwan yan, ang agila po ay grounded. Walang lakas, mahina, at nakatago lang sa bato. Hindi siya mukhang hari ng kalawakan kung titingnan. He's just waiting in the dark. Pero pagkatapos po ng season ng paghihintay na yon, 5 buwan, pagkatapos tanggalin ang lahat ng pabigat at lumang bahagi ng kanyang sarili, lumalabas po ang agila na may bago at renewed na lakas. Yun ho yung ibig sabihin nung they shall renew their strength. 5 buwan po yun. Kaya naman, paglabas niya, kaya na naman niyang lumipad ng mas mataas pa. At nabibigyan siya ng karagdagang 3 dekada para mabuhay. So 40 anyos, aabot pa siya ng 70 anyos. Ka-HNP, baka marami po sa atin ngayong umaga ang nasa kuweba na yan ngayon. Nasa kuweba tayo ng kadiliman ng ating buhay. Yung mga lumang diskarte mo, hindi na gumagana. Ubus na ang lakas mo, ang bigat ng pakpak mo, at ang pakiramdam mo ay hindi ka na makaalis sa ibaba. Lubog na lubog ka na sa problema. Pero tingnan niyo po ang ginawa ng agila. Pumunta po siya sa mataas na bato. Ang Diyos na ating bato ng kaligtasan. Ang pagpunta natin dito sa hardin ng panalangin araw-araw, ang paghihintay natin sa Panginoon, this is your cave of renewal. Pinapanibagong lakas ng Diyos ang bawat isa sa atin. Dito, unti-unting tinatanggal ng Diyos ang ating sariling lakas, ang ating mga pag-aalala, at ang mga lumang coping mechanisms natin na hindi naman nakakatulong. At dahan-dahan, pinapalitan niya ito ng supernatural resilience. Hindi ka pinarurusahan ng Diyos sa kuwebang yan. Pinaghahandaan ka lang niya o inihahanda ka ng Diyos para sa susunod mong paglipad. Kaya nga mga ka-HNP, paano natin po ito i-apply sa ating buhay ngayong umaga o ngayong araw? Paano natin mararanasan ang lakas na nanggagaling sa banal na spirito para po sa ating pag-akyat sa buhay? Well, may dalawa po akong practical na suggestions na challenge ko po sa inyo, bawat isa sa atin ngayong linggo. Number 1, i-audit natin yung mga bitbit natin, yung nagpapabigat sa atin. I-audit natin yan. Parang ang agila na nagtanggal ng mabibigat na balahibo. Ano ba yung mga bagay na bitbit mo ngayon na hindi naman ipinabibitbit sa'yo o ipinadadala sa'yo ng Diyos? Pinipilit mo lang bitbitin. Ano ba yan? Ang bigat ba ng pagkontrol sa bukas? Yan ba ang ating nararamdaman? Yung bigat ng galit? O ang bigat ng pagpapanggap na malakas ka kahit
basag na ang puso mo. Ngayong araw, iwan mo yan sa paanan ng krus sa ating Diyos, dito sa ating hardin ng panalangin. Dito nagsisimula ang lakas natin kapag inamin nating hindi natin kayang mag-isa. Pangalawa, maglaan ka ng tinatawag nating intentional o purposeful poses. No? Yung paghinto natin ng ilang minuto. Kung ang ibig sabihin ng paghihintay o kava ay ang pagtatali ng sarili natin sa Diyos, kailangan po natin maglaan ng oras para gawin ito. Sa susunod na mga araw, mag-set ka ng alarm sa phone mo. 5 minuto lamang, kahit 5 minuto lang kada araw. Patayin mo lang yung mga notifications ng mga apps mo sa cellphone. Isara mo ang social media at maupo ka sa tahimik na lugar at basahin mong muli itong Isaiah 40:31. Damhin mo bawat salita na sinasabi dito. Pagkatapos sabihin mo sa Panginoon, Lord, pagod na po ako, pero ikaw ang malakas. Ipinapatong ko ang buhay ko sa iyo. Tingnan mo kung paano babaguhin ng 5 minutong paghinto na yan ang takbo ng araw mo. Mahaganda hong maging practice yun. Kung nasa opisina ka, tumigil ka muna, 5 minuto lang. At pagbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos. Hindi mo kailangan tapusin yung buong bundok ngayon, kapatid, o ka-HNP. Ang kailangan mo lang ay lakas para sa susunod na isang hakbang. Dahan-dahan lang. At nangako naman ng Diyos na ibibigay niya yun sa'yo. Tandaan po natin, tuloy-tuloy lang ang lakad. Tumingin sa ating bato na tagapagligtas at magsama-sama po tayo ulit sa susunod pong linggo ng ating pagbabiyahing ito sa ating pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Ako po muli ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagpapaalalang sa hardin ng panalangin, bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Sa simula pa lang, hindi ako karapat-dapat, pero pinili mo akong pagtiwalaan. O Diyos, sa mga gawain mo, ako'y ginamit. Sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod sa'yo. Pinagkatiwalaan mo, O Diyos, sa kabila ng aking mga kahinaan, ginamit mo ako upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin, ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos.
sa biyaya mo. Ako'y tinawag sa pag-ibig mo. Ako'y tinanggap at patuloy akong maglilingkod sa pagmamahal mo. Ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos. Ako ay sa'yo. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa himpilang DXAS Radyo Komunidad ng FEBC Philippines. Dito, ang inyong mga kahilingan ay dinadala po natin sa presensya ng Diyos. At bago po tayo dumako sa ating pananalangin, nais ko pong magpasalamat muna ng buong puso sa ating mga tapat na financial partners na buong pusong nagbabahagi po ng kanilang mga pagpapala upang mapanatili po ang ministeryong ito. Maraming salamat po. Kayo ang ginagamit ng Diyos na lakas upang kami po ay magpatuloy na sumahimpapawid katulad po ng agila. Magsama-sama po tayo sa isang sandali ng pananalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, salamat po dahil kailanman ay hindi ka natutulog at hindi ka napapagod. Kinakatagpo mo po ang bawat ka-HNP na nakikinig po ngayon, yung mga pagod ang katawan, yung mga gulong-gulo ang isip, at yung mga may dinadalang mabigat na suliranin sa pamilya o pananalapi. Panginoon, ipagkaloob mo po sa kanila ang lakas na ipinangako niyo po dito sa Isaiah chapter 40 verse 31. Yakapin niyo po sila ng iyong kapayapaan at bigyan niyo po sila ng pakpak ng agila upang mapagtagumpayan ang araw na ito. Ipinapanalangin ko rin po ng may pagpapahalaga yung aming mga mahal na broadcast at financial partners. Panginoon, salamat po. Hindi mo po malilimutan ang kanilang mga sakripisyo para sa iyong kaharian. Dalangin po namin na ibalik niyo po sa kanila ang pagpapala ng siksik, liglig at umaapaw. Multiply their finances, Lord. Protektahan niyo po yung kanilang kalusugan at kanilang pamilya at punuin niyo po sila ng kagalakan. Palitan niyo rin po yung kanilang lakas ng kalakasang nanggagaling sa iyo, kung paanong kami rin naman ay tinutulungan nilang manatiling malakas at patuloy na makasahimpapawid at maibahagi ang iyong mga salita sa ministeryo pong ito. Maraming pong salamat sa buhay ni Esteline Joy Zamora. Ingatan niyo po siya kasama yung kanyang baby, sa kanyang sinapupunan, ang kalakasan, ang kalusugan na yung ipagkaloob kay Armando. Dalangin ko makakilala ng lubusan sa iyo at kasama ng kanyang buong pamilya. Yan po'y aming idinadalangin. Ganun din po kay Lovelia Bagayana, salamat po Panginoon. Ikaw ang Diyos na kumakatagpo sa kanya. Kay Gianna Narvaez, si Mina Albunag, Arthur Buendia, si Juliet Timogan at si John Mark Timogan, si Teresa Morelos, Danny Morelos, si Ate Mavic, Nanay Ching, si Randy Delgado, Willie Barte, at si Matthew Saldea, si Cecilia Avino, Nona Belen, ganon din si Hani Avino Ruiz, si Lucas at si Kuya Tizoy Lorenzo. Salamat po sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo sila sa iba't ibang mga karamdaman. Katagpuin mo sila, Panginoon. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ganon din ang kalagayan
ni Nanay Vicenta. Lord, patuloy kong idinadalangin malusog na kondisyon ng kanyang kidney at ng kanyang kalusugan, Panginoon, at talakas na nanggagaling nga talaga sa iyo kanyang kailangan. Pagpalain mo ang Albino family, Saldea family, si Tita Lydia Ordiales, si Ate Blessy Cunanan, si Kuya Dan Cunanan, si Mamang Ding Saldea. Patuloy mong bigyan ng lakas at kagalingan si Nana Doyet Saldea, Mamang Sosimo, si Nana Cristina, at ang kanilang mga pinsan ni Ate Glenn, si Nana Luisa, ang mga pamilya po nila. Ikaw ay Diyos na kanilang makakatagpo, Panginoon, maging si Kuya Ador sa kanyang karamdaman. Patuloy niyo po siyang pagbigyan ng lakas at tuluyang makarecover, Panginoon. Salamat po sa patuloy na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa na aming mga kasama ngayon, maging sa kalagayan po ni Ma'am Evanel, patuloy siyang makarecover, Panginoon. Si Mischa Sandra Samia sa kanyang magiging third operation sa June. At sa Samia family, Lord, pinapanalangin ko patuloy ang pinansyal na probisyon. At sa bawat isang kasalo pa namin ngayong umaga, anuman ang pangangailangan, katagpuin niyo po ang bawat isa. At magbigay po ng kaluwalhatian sa iyo. Mapapurihan ka, ang karangalan ay maibigay sa iyo. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na ngalan ni Jesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos.